Why are you here? Because I don't want to go to school. What did you do? Why are you not going to school? Because I don't want it. Yeah, what did you do? I don't know. Usus! So today, dito nga ako sa bahay and buti na nga lang din wala akong pasok today kasi ito si Sky hindi pumasok sa daycare kasi nagpupo siya twice yung policy nga dun sa daycare niya kapag meron kang diarrhea and dalawang beses ka nga napunta ng toilet so hindi ka pwede pumunta sa daycare for 2 days so buti na nga lang din wala akong pasok ako yung sasama dito kay Sky. And yun nga, sana nga, gusto ko nga sana matulog today. How many days na kaming puyat. Kasi ito, dinamay pa ako. Ano yung pinapanood natin? Queen of Tears. Okay, so parang for 4 days na nga, puyat kami. Every night, yun yung pinapanood namin. And nung weekend nga, wala rin kami masyado napuntahan. Tayo nga magyaya nga to si Jamie umuwi para simulan na nga uli namin panonood ng Queen of Tears. Actually, maganda siya. Highly recommended. Although hindi pa namin tapos. Nasa episode 13 pa lang kami. Ano ba mapupulot mo doon sa story nung pinapanood natin? Kung paano manumit ng egg Ayan. Kaya ganyan din yung damit niya kasi ang peg niya ngayon si Hong Hae. Nakakaya. Ako personally, nagagandahan ako dun sa series na yon. Parang doon makita ngayon yung value ng life. Parang cherish mo lang yung moment na yun nga, kasama mo yung family mo, kasama mo yung mga mahal mo sa buhay. Kasi hindi mo alam kung hanggang kailan sila nandyan. So, hindi success, power, and money yung nakakapagpaligaya sa'yo. So, in the end, kahit na mag-work hard ka for money, family pa rin yung important. Diba? Bakit ka naging curious sa pinapanood ko? Ano yung moment bakit biglang nanood ka? Paano mo naman ako hindi mo curious? Kasi isa lang naman yung TV natin sa kwarto. So pag nanonood ka, narinig ko rin kung ano yung storyline. Siguro ako nakarelate din ako, no? Kasi yun nga, yung buhay nga namin, hindi naman siya smooth sailing. Bye! Bye! So hindi ko na nga natapos yung video that day, no? Kasi ako ngayon nagbantay kay Sky and gusto ko sana bago kami mag-react dun sa series na pinanood namin na matapos muna namin siya. Actually, 16 episodes lang siya during that time. 13 na kami. So ngayon, actually natapos namin. So ito, kasama ko ngayon si Hong Hae. Ay, si Jamie pala. Today kasi, yun, pareho kami walang pasok. But yun nga, nasabi ko nga sa last video ko na finally nga, na-receive ko na nga yung email from dun sa employer na mag-start na nga ako next week. And one of the reasons din, okay, hindi ko tinapos yung video that day. Actually, may matagal na akong gustong i-share dito sa channel ko. But unfortunately, wala nga akong chance and hindi ko alam kung paano ko siya ma-share sa inyo. Parang ito na ata yung time kasi sakto din. While yun nga, yung pinapanood namin yung series. Nung nag-dinner kami last time, tinanong din kami ni Sarah. Hindi ko alam kung saan nagagaling yung tanong niya. Kung ano ba raw yung mga naging problema namin before nung ka-same age na kami. And yun, sinagot namin siya ng very general na sagot. So sabi nga niya na very typical nga yung life story namin. So medyo doon kami nag-react kasi hindi niya siguro alam kung ano yung mga details, mga pinagdaanan namin before. So for those na matagal na nanonood ng channel ko, no? So alam niyo naman na yung eldest ko is nasa Pilipinas pa. Actually graduating na siya ng college. If you will do the math, na medyo maaga nga kami nagsimula ni Jamie. So sa umpisa pa lang, challenge na sa amin yon. But of course, syempre on hindsight, naging blessing sa amin si Francine na nasa Pilipinas. And by the way, nakausap ko siya last week. Kung hindi ko siya tatawagan, hindi siya magkakwento sa amin na finally mag-OJT na pala siya sa Pilipinas. And natutuwa lang kami na mag-asawa kasi sabi nga niya sa amin, nakapasok nga siya sa SGV. So doon siya mag-i-intern for hindi ko alam kung 1 or 2 terms. And makakuha na nga siya ng allowance doon ng 300 per day. Yan yun nga, naikwento ko nga sa kanya kung ano yung mga challenges namin before na at an early age na kailangan ko magkaroon ng income para meron akong maipakain sa pamilya ko. Kasi like right now, pag nakikwento ko yung buhay ko, lahat sila sinasabi nila na okay, no, dahil yung eldest mo, para na lang kayo magkapatid. Pero during that time, syempre, hindi nila naiisip na kung gaano kahirap. Parang yung pinoproblema ko during that time, problema na ng mga adults talaga. Oo nga no, pag-iisipin mo ang pinoproblema natin compared to yung mga peers natin, classmates natin, ang iniisip lang nila is kung ano susuotin nila the next time, saan mall sila pupunta. Sinasabi ko nga sa kanya na
parang feeling ko hindi siya normal. And for those na hindi pa nga nakapanood ng Queen of Tears, no, basically yung storyline niya, meron dalawang mag-asawa, yung babae galing sa mayaman na pamilya, and then yung lalaki galing sa mahirap na pamilya, and then eventually dun sa course ng marriage nila, yung babae parang na-diagnose siya ng tumor sa brain na kailangan niyang operahan. So ito yung version namin ng Queen of Tears, no, kasi although hindi siya exactly the same, pero ito yung mga kinds ng problema na hinarap namin before. So at an early age nga, no, nabanggit ko nga kanina na kailangan ko na magkaroon ng income para buhayin yung pamilya ko, kasi ito si Jamie, relatively nanggaling siya sa may kayang pamilya. Hindi naman. And ako, hindi ko alam kung ano magre-react yung magulang ko dahil yung magulang ko nanonood din ng videos ko. But relative sa kila Jamie and relative sa mga naging classmates ko before, medyo may kahirapan din yung buhay namin. Kasi na-share ko nga doon sa dating video ko na yung daddy ko for a time naging OFW siya sa Taiwan. And then kami lang ng mami ko na naiwan doon sa Manila. Naikwento ko nga rin kay Sarah that time, no, kung ano yung buhay namin before. Like, by the way, lumaki ako sa Balot, Tondo, Manila. So, dun sa mga kababata ako sa Balot, hi. Yun, naalala ko nga, no, kung paano yung buhay namin before, na papasok ako every morning sa school, and then after that, kailangan kong pumunta sa tutor hindi dahil sa may pera kami, kasi ako kaya sunduin ng mami ko ng ganong oras. After that, makikisabay ako sa isang kaibigan, papunta sa bahay nila, and then Monday to Friday, actually yung pagkain ko, nag-iiba-iba siya. It's either Tapsilog, Longsilog, or Tosilog na ako kakain, and then susunduin ako ng mami ko. Naalala ko pa nga, no, yung pinasusundo sa akin ng mami ko, ang pangalan nung pedicab driver, si Mang Noli. So hanggang ngayon, very vivid pa rin sa akin. So yun yung mga life experiences, no, kung bakit naging ako ngayon. Nung mag-isa nga ako dito, na sabi ko nga na kaya kong mahirapan, kaya kong magutom. At least ako lang nagugutom, hindi buong pamilya ko yung nagugutom. Isa pa dun sa challenges na hinaharap nila dun sa series, si Hong Hae-in, yun nga, nabanggit ko nga kanina, na na-diagnose nga siya ng tumor sa brain. Dumating naman sa buhay namin si Sarah, no? Ang 2 years old siya rin, na-diagnose naman siya ng sacrococcygeal teratoma, na-declare siya na stage 3 cancer. Never ko napasalamatan yung mga doctors niya before. Yung mga doctors niya, yung oncologist niya, si Dr. Ami Goleta D. And then yung pediatric surgeon niya, si Dr. Antonio Katangi. And then yung pediatrician niya, si Dr. Nancy Kwan-Kul. So lahat sila dyan sa St. Luke's QC. Noong mga panahon na yun, nagsisimula pa lang kami sa career namin ni Jamie. So during that time, na-diagnose si Sarah, more or less, nasa parang 25 years old lang ako noon. So imagine, at 25 years old, ganong klase na yung hinaharap ko na problema. First question na tinanong sa akin ng doctor niya is, kung meron ba raw akong 4 million pesos, kasi yun yung magiging total cost ng treatment ni Sarah. So kung napanood niyo yung Queen of Tears, no, hindi ko lang sure kung episode 14 ba siya or 15, kung saan inoperahan si Hae-in. Doon nag-breakdown yung bidang lalaki, no. Makikita mo sa mukha niya na sobrang helpless niya. So yun yung exactly yung experience ko during that time na nag-breakdown din ako sa harap ng maraming tao, kasi yun yung mga kind ng mga problema na hindi mo kayang solusyonan ng sarili mo kahit na gaano pang pera meron ka. Pero yun nga, during that time, wala rin akong pera, wala akong 4 million. So, isa pa yun sa pinoproblema ko that time. Ayan, nagkukwentuhan lang tayo dito. Ba't umiiyak ka? Ay ako, kasi nga, yung Queen of Tears na yan, masyadong madaming flashback. Siguro masyado lang kasi tayong marami na pagdaanan na... Masyado tayong marami na pagdaanan wherein parang ang dami mong maaalalang mga pains, yung mga struggles na pinagdaanan natin na parang ngayon, looking back, nung time na nandun ka sa situation na yun, parang gusto mo na lang siyang mag-next episode na. Alam mo, gusto mo na matapos na siya. Pero, at the time, 25 years old tayo, and then, entry level pa lang tayo sa work natin parehas. Tapos, biglang, ang dami na nating doctors na kinausap. Hindi lang tayo nag-second opinion, third opinion, parang umabot pa tayo ng 5th, 6th opinion, diba? Pero lahat sila pare-parehas na sinasabi at that time. Parang wala nang option but to, parang let it go. Siyempre ako, pag iniisip ko rin yung mga pinagdaanan namin during that time, doon mo ma-feel na parang helpless ka. Ang hirap na siyang balikan, pero kahit na nakikita mo na ngayon si Sarah na hindi mo makita
nung bahid ng sakit, diba? And she's so healthy. And syempre, during that time, no, as a father, hindi mo rin ma-imagine na kukunin siya sa'yo at an early age. Pero punta naman tayo dun sa naging miracle sa buhay namin. Nung time na nag-decide kami na pa-operahan si Sarah, so sabi namin, bahala na. Pagtutulungan na lang namin kung paano namin siya babayaran. And the following day, nakuha kami ng good news pareho ni Jamie. Paano mo naman hindi sasabihin na miracle yon? Kasi of all the days, sabay pa kami ni Jamie na na-promote kami. Ako as assistant manager and then si Jamie as manager ng HR for compensation and benefits. Good thing about do sa promotion, ako kasi siguro banggitin ko na lang din, itong promotion na to is ang galing sa HSBC. So malaki rin yung pasasalamat ko dyan sa bangko na yan kasi one of the benefits kapag na-promote ka to assistant manager, yung health insurance mo as an employee, together with the whole family, lahat na yun libre. Libre ang hospitalization, libre yung gamot, everything na kailangan mo. So madaling sabi, out of the 4 million, wala kaming binayaran kahit piso. Actually, nag-apply ako doon sa position 1 month before. Hindi ko naman na-expect na ako yung makukuha. Yun yung one of the instances sa buhay namin kung saan tumatag yung fate namin talaga. Doon nagsimula na nagkaroon tayo ng deep relationship with the Lord. So yung mga pinagdadaanan nga namin dito sa Canada, alam naman namin na malalampasin din namin lahat. But of course, syempre ako tao lang din. Paminsan-minsan, well hindi pala paminsan-minsan, madalas na anxious din ako from time to time. In His perfect time, dadating din kung ano yung para sa amin, dadating din kung ano yung magiging solusyon sa mga problema namin. And yung pinaka-latest blessing nga namin, no? Yun nga, nakahanap ako ng trabaho. Di ba, matagal nga ako naghahanap. And even kahit makahanap ako before, hindi rin naman ako makakapag-start kasi yun, again, estudyante nga ako. After that, hindi na nga na-extend yung lifting nga ng work restriction. So, bumalik kami ng 20 hours per week. Pero hindi na nga rin kami affected kasi after a week, lumabas na rin yung certificate of graduation namin. So, yun lang yung gusto namin i-share for today. Dahil nga doon sa Queen of Tears, biglang nag-flashback lahat ng mga nangyari sa amin before. And yun nga, dahil nga doon sa question ni Sarah na akala niya na smooth sailing yung naging buhay namin before. Hindi niya alam, meron pa pala mga deeper experiences na nangyari sa amin before. And ikaw, ma-recommend mo ba na panoorin nila yung Queen of Tears? Definitely, panoorin. pero warning lang, episode 15 and 16, wala nang English version. Kailangan nyo magbasa ng subtitle. And actually, ako hindi rin ako nanonood ng K-drama. No? Ito ata yung ito yung first na K-drama na napanood ko. Hindi ko nga sinasadya kasi ayun, nasa kwarto lang kami, siya yung nanonood. And of course, syempre naririnig ko nga yung audio. And parang naging interesting lang yung storyline niya for me kasi medyo nakarelate ako dun sa storyline niya. Personally, highly recommended yung series. Actually, marami pa kaming gustong i-share na life story namin, no? Pero siguro, i-share ko sa inyo in time. Yan, so wala na kami masabi about dun sa series. So, panoorin nyo na lang para maintindihan nyo kung ano yung mga sinasabi namin. So, siguro dito ko na lang muna ulit tatapusin itong video. So, again, thank you for watching and I'll see you in my next video. Bye!